Ang bandang Gel Boys ay isang Pilipinong rock and roll band. Ang mga miyembro ng Gel Boys ay binubuo ng 5 tao at karamihan sa kanila ay may kaugnayan sa pamilyang Concepcion. Narito ang kanilang mga pangalan at tungkulin sa banda. Randy Steven Concepcion, bokalista at pangunahing gitarista. Joey Baxter Concepcion, gitarista ng bass. Robin James Concepcion, tambulero. Paul Roderick Santiago, pangalawang gitarista. Michael Concepcion, taga-tugtog ng keyboard. Ang bandang Gel Boys ay itinatag noong huling bahagi ng 1985 na binubuo ng 5 miyembro na nag-aaral noon sa Maryknoll College, ngayon ay Miriam College. Pagkatapos ng 2 taon ng tagumpay, binago nila ang kanilang pangalan muna sa The Stingray at pagkatapos ay sa Boysville. Ngunit sa panahong ito ay nawala na ang kanilang dating kasikatan at unti-unting nawala sa larangan ng musika sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang ilang miyembro ay nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang buhay, tulad ng pagkamatay ni Joey Concepcion, ang bass guitarist ng banda, na maaari ring naging dahilan ng paghina ng kanilang pagkakaisa at pagpapatuloy. Noong binago nila ang kanilang pangalan, sinubukan din nilang baguhin ang kanilang estilo ng musika upang makasabay sa mga uso noong panahong iyon. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay hindi gaanong tinanggap ng kanilang mga dating tagahanga at hindi rin sila nakakuha ng maraming bagong tagapakinig na lalong nagpahina sa kanilang katanyagan. Bukod sa pagkamatay ni Joey Concepcion, ang ibang mga miyembro ay nagkaroon din ng sariling mga plano at layunin sa buhay. Ang ilan ay nagpasya na mag-aral pa o magtrabaho sa ibang larangan, habang ang iba naman ay nagtatag ng sarili nilang mga pamilya. Dahil dito, naging mahirap para sa kanila na magsama-sama at gumawa ng musika ng tuloy-tuloy. Sa mga sumunod na taon, may mga pagkakataon na nagkasama-sama muli ang ilang mga miyembro ng Gel Boys upang magtanghal o gumawa ng musika. Gayunpaman, ang mga pagtitipon na ito ay pansamantala lamang at hindi nila naibalik ang dating kasikatan at tagumpay ng banda. Bagamat hindi na sila aktibo, ang Gel Boys ay itinuturing pa rin na isa sa mga mahahalagang banda sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Ang kanilang musika ay naging bahagi ng kultura at kasaysayan ng bansa, at ang kanilang impluwensya ay makikita pa rin sa maraming mga kasalukuyang musikero at banda. Kahit na hindi na sila aktibo bilang isang banda, ang alaala ng Gel Boys ay nananatili pa rin sa puso ng maraming tagapakinig. Ang kanilang musika ay patuloy na pinatutugtog at pinahahalagahan, at mayroon pa ring maraming mga tao na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanila at sa kanilang kasaysayan. Mayroon din namang mga aklat, dokumentaryo at iba pang mga gawa na isinulat at ginawa tungkol sa kanila na naglalayong ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang tungkol sa kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Bagamat ang banda ay naghiwalay, ang ilang miyembro ay nagpatuloy pa rin sa kanilang mga karera sa musika o sa ibang larangan. Ang ilan ay naging mga solong mang-aawit o musikero, habang ang iba naman ay pumasok sa larangan ng paggawa ng musika, pagtuturo o negosyo. Ang kanilang mga karanasan at kasanayan na nakuha habang nasa Gel Boys ay naging mahalaga sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa kanilang mga sariling buhay. Sa kasalukuyan, si Randy Concepcion ay naninirahan pa rin sa Pilipinas at patuloy na aktibo sa larangan ng musika bilang isang solong mang-aawit at musikero na nakabase sa lungsod ng Quezon. Pagkatapos ng paghihiwalay ng Gel Boys, sumali rin siya sa ibang grupo tulad ng Kantana Band at naglabas ng mga album. At ngayon ay madalas na nagtatanghal sa iba't ibang okasyon, kabilang ang mga pagdiriwang sa ibang bansa tulad ng Hong Kong.
Ang kanyang estilo ng musika ay kadalasang nakatuon sa mga klasikong kanta mula noong 1940 hanggang 1960 at siya rin ay isang kompositor at tagapag-ayos ng musika. Kamakailan lang sa kasamaang palad na maalam na rin si Randy at namayapa, samantala si Michael, Robin at Paul ay buhay pa. Samantala si Michael ay isang pianista sa isang relihiyon. Sa kasalukuyan, walang malinaw at pampublikong impormasyon tungkol sa kung nasaan at ano ang ginagawa ni Paul Roderick Santiago. Matapos ang paghihiwalay ng Gel Boys, hindi siya gaanong lumabas sa larangan ng musika o sa pampublikong paningin at walang mga opisyal na ulat o balita tungkol sa kanyang kasalukuyang tirahan, trabaho o iba pang gawain. Samantalang si Robin ay namumuhay ng simple at mapayapa. Samantala, nung buhay pa si Randy, sa kasalukuyan ng pandemya, gumawa siya ng isang YouTube channel. At doon siya nag-a-upload ng mga video na ginagawa niya at doon din siya nag-a-update. Ang pangalan ng kanyang channel ay Randy Concepcion na merong 1.19 subscribers. Sa panahon ding yun, meron din siyang grupo, Chili Papas. Ang pangalan ng grupo nila, tumutugtog sila sa iba't ibang lugar, mga event at marami pang iba, kumbaga band for hire sila. Noong mga panahon ding yun, nakakausap niya na si Ken. Si Ken Baxter ay isang butiing gitarista at composer din at guitar teacher at YouTuber. At kadalasan ay mga guitar cover at solo ng mga kilalang kanta mula sa mga banda tulad ng Guns N' Roses, Whitesnake, Eagles at iba pa. Kasama rin dito ang ilang mga kanta sa local tulad ng Mahal Pa Rin Kita at Parting Time. Maganda sana ang plano nila. Muling bubuhayin ang banda ng Gel Boys at ire-remastered. Kumbaga uulitin nila ang recording at muling papasikatin at bubuin ulit ang banda. Pero yun nga, mukhang hindi na matutuloy yun at tila pangarap na lang ang lahat. Ganun pa man, maraming salamat sa naiambag nyo sa larangan ng music. At hanggang sa muli, paalam.